Kabat ang imahe ng demonyo para kausapin ng binata, iitang halimaw na nais niyang makontrol ang katawan ni Asta upang maipakita kung gaano sila kalakas, ngunit marinit ang tinutulan ng bida na mabilis ang pagtakbo habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan. Kalaunan ay unti-unti na siyang kinakain ng demon power samantalang ang kanyang katawan sa physical world ay tuluyan ng nagbago pero nananatili ang matinding determinasyon ng bida. Tapos ang dalawa ay nagsimula ng magmabulan sa ere gamit ang kanilang pambihirang bilis hanggang sa nahiwa ang mukha ni Ladros, ngunit tuloy pa rin ang dalawa sa pagtatagisan ng bilis sa kahuminto ang kalaban upang magpakawalan ng napakaraming magic laser na humahabol kay Asta. Tumira rin si Ladros ng fire blast patungo sa bida na mas bumilis pa ang paglipad kaya nabigla ang kalaban ng tamaan siya at sa muling pagsugod ni Asta ay nahawakan na siya ni Ladros sa mukha ngunit buong lakas naman siyang inihagis pababa sa kanila ay pinagpatuloy ang napakatinding laban. Samantalang sa isipan ni Asta ay palutang-lutang lang siya habang sa physical world ay patuloy lang siya sa pag-atake kaya ganoon na lamang ang pagkamangha ng Witch Queen sapagkat kontrolado pa rin ng binata ang buong katawan kahit pa sumailalim na siya sa kapangyarihan ng demon. Habang si Ladros ay nagtatangka ng tumakas subalit patuloy lang si Asta sa pagtugis kaya napilitan ng kalaban na makipagsabayan sa lakas ng bida na nagsanhi sa napakalakas na pagsabog. Ilang sandali pa ay muling nagsabay ang dalawa sa napakabilis na pagsugod dahil nais na nilang tapusin ang isa't isa hanggang sa masuntok ni Asta ang mukha ng kalaban na tumalsik ng napakalayo. Saka bumaba ang bida na malahalimaw na ang itsura dahil sa taglay na demon power. Matinding galit naman ang naramdaman ni Ladros dahil natapatan siya ng Magic Knight ng Clover Kingdom na dahan-dahan lang sa paglalakad kaya pinakawalan na ng kalaban ang mas pinalakas na Fire Spirit Salamander na nahigop na kanina upang tapusin na ang laban. Ngunit buong lakas na sumugod ang ating bida upang muling tugisin ang kalaban na matinding takot na ang nararamdaman sapagkat sinasalubong lang ni Asta ang pinapakawalan niyang Fire Blast hanggang sa direkta na siyang tamaan ng bida gamit ang Black Meteorite attack na tuluyang nagbabagsak sa lalaki. Naubos na rin ang lahat ng lakas ni Ladros kaya hindi na makabangon tapos si Asta ay unti-unting lumapit sa lalaki na humiling na patayin na lang ngunit mariin itong tinutulan ng bida dahil nais niyang humingi ito ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Natawa naman si Ladros sa desisyon ng bida pero sa isip-isip niya ay napakabuting tao talaga nito. Di nagtagal ay naglaho na rin ang kanyang demon power kasunod ang pagsakit ng buong katawan kaya humingi ng tulong pero lahat ng mga kaibigan niya ay masama rin ang kalagayan. Nang biglang dumating ang Witch Queen kaya nakiusap si Asta na pagalingin silang lahat ngunit imbis na pagalingin ay nagcast ito ng blood-binding magic upang ilagay sila sa cross. Tapos biglang sumakit ang ulo ng binata dahil kontrolado na daw siya ngayon ng Witch Queen na ang tanging nais lang pala ay mapasakamay ang lalaking may kakayahan na gamitin ang anti-magic sword. Sa kanya muling ginamitan ng blood recovery magic si Asta habang unti-unting pinapabalik ang demon power na nagamit niya kanina. Di nagtagal ay tuluyan na siyang sumailalim sa kapangyarihan ng Witch Queen na ang unang utos ay patayin ito ang mga walang bitaw na kaibigan. Tapos si Asta ay namimili na kung sino ang una niyang tatapusin nang biglang imungkahin ng Witch Queen na unahin na lang ang dalaga mula sa Silva family. Dahil dito ay unti-unti na itong lumalapit kay Noel at ang akmang tatapusin na niya ang babae ay bigla itong tumigil dahil napigilan ng isang braso. Hindi naman makapaniwala ang Witch Queen sapagkat hindi pa pala niya kontrolado ang buong katawan ng bida. Sinamantala rin ni Vanessa ang pagkakataon na magbabalik loob na daw sa Reyna kapalit ng kalayaan ng mga kaibigan subalit hindi sumayon ang babae na nagsasabing matagal na niyang alam na darating ang araw na babalik si Vanessa sa Witch's Forest kasama ang lalaki na kaya ng anti-magic sword. Nang marinig yun ni Vanessa ay naiiyak na lang siya habang inaalala ang pagkabata kung saan sinabi sa kanya ng Witch Queen na kailangan niyang makagawa ng spell na may kakayahang baguhin ng tadhana pero dahil bata pa ay hindi niya alam kung paano yun gagawin. Di nagtagal ay natutunan niyang gumawa ng string dolls para magkaroon ng makakausap habang nakakulong. Kalaunan ay nakarinig siya ng kaguluhan tapos biglang nawasak ang kulungan niya sa lumabas ang isang lalaki na tila naliligaw sa Witch's Forest. At dito na nga inamin ng babae na nais niya sana sumama sa lalaki ngunit hindi maaari dahil sigurado magagalit ang Witch Queen. Giit naman ni Yomi na hindi dapat siya nagpapaalipin sa kagustuhan ng iba bagkus ay dapat siyang gumawa ng sariling desisyon sa buhay kaya nang marinig yun ni Vanessa ay nagdesisyon na siyang tumakas. At dahil sa pagtakas niya noon ay nagkaroon siya ng mga kaibigan na itinuring siyang totoong pamilya samantalang sa kasalukuyan ay buong gilas niyang sinabi na hindi niya hahayaang mangyari ang kagustuhan ng Witch Queen kasabay ang pagbuklat ng kanyang grimoire para ma-unlock ang panibagong kapangyarihan na nagpamangha sa Reyna na agad sinubukan ng kakayahan ni Red Red of Fate na
ng anyong pusa na agad lumundag kay Asta kaya nang tinapos niya si Noel ay biglang bumalik ang oras kung saan buhay pa ang dalaga. Tapos pinaulit-ulit ng witch queen ang pagtapos ni Asta kay Noel ngunit paulit-ulit lang itong nakakaligtas at dito na nga napagtanto ng Reyna na lahat ng nadidikitan ng pusi ay nagbabago ang kapalaran kaya itinahiwa niya rin ito kay Asta subalit walang epekto bagkus ay na-dispel pa nga ang ginamit niyang blood magic na mas ikinabahala ng witch queen. Giit pa ng babae na kapangyarihan na lang ni Vanessa ang kukunin niya subalit sinalubong siya ng pusi kaya nagbago ang dapat na mangyayari sana. Nakaligtas na rin ang lahat dahil sa bagong kapangyarihan ni Vanessa habang ang Reyna ay naaawa sa sarili dahil hindi niya nakuha ang pusi na may kakayahang baguhin ng tadhana. At dito na nga napagtanto ng Reyna na siya rin ang may kasalanan kung bakit lumayo ang loob sa kanya ni Vanessa sa kanya tinanggap ang pagkatalo sa laban. Gumamit rin siya ng blood recovery magic coupon upang pagalingin ang lahat ng kaibigan ni Vanessa bago tuluyang lakad palayo. Si Finral naman ay labis na napahanga sapagkat sabay-sabay silang pinagaling ng witch queen habang si Noel ay napayakap na lang sa sobrang saya dahil walang sino man sa kanila ang mapahamak. Next naman ni Asta ang naglalakihan niyang muscles kaya nasampal ni Noel samantalang ang ibon na si Hero ay nagtungo sa Reyna para ipaalala ang magic stone. Pagbalik ng lahat sa mansion ay tuluyan na nitong ibinigay ang hikaw na magic stone sapagkat palamuti lang daw niya ito. Dagdag pa ng babae na ini-enhance ng magic stone ang mana nang magsusuot nito kung nanggaling sa lahi ng mga elf na lubhang pinagpala sa mana. Ibinunyag rin ng Reyna. I just trolled an entire Roblox server with this AI voice changer. Disrespect me again, boy. Na nakaramihan sa miyembro ng Eye of the Midnight Sun ay elf vessel lamang at ang totoong layunin ng leader nila ay muling buhayin ng ancient demon kapag na-awaken ng elf mana sa tulong ng magic stones. Tapos ang dalawang anti-magic sword daw ng bida ay pagmamayari ng elf tribe leader ngunit tuluyan ng bumigay ang utak ni Asta sa dami ng revelation ni Reyna. Kalaunan ay nagpaalam na sila Mars na kailangan na daw bumalik sa Diamond Kingdom upang baguhin ang buong kaharian sa tulong ni Ladros. Sila Panzel na daw ang bahala kay Fana habang ginagawa ni Mars ang mga dapat niyang gawin sa kaharian nila. Giit pa ni Mars na huwag mahiya si Asta kung kailangan niya ng tulong dahil nagtutulungan daw ang magkaibigan. Kinagabihan ay nakabalik na sila sa Black Wolf Base saka ipinagmalaki ni Asta ang magic stone na nakuha nila sa Witch's Forest. Giit naman ni Captain Yummy na mas masaya sana kung may dala rin silang inumin kaya nagmamadaling bumili ang binata. Tapos halos magkasunuran lang silang nakabalik nila Locke at Magna na nagkabutay-butay ang kasuotan dahil sa tindi daw ng kanilang pinagdaanan. Gayon din sila Ghost at Gordon na nagmukhang nerds dahil sa tagal nilang nagbasa sa library para makahanap ng luna sa isinumpang braso ni Asta. Kahit sila Charmy at Ray ay nakabalik na rin pero tinubuan sila ng napakaraming kabute na minumukbang pa ni Charmy kaya hindi sila nakahanap ng luna sa braso ni Asta. Kalaunan ay nagkaroon ng Black Bull Squad ng salo-salo dahil muli silang nakumpleto. Kasabay nito ang paggawa ni Asta sa lahat ng gawaing bahay habang pinagsisilbihan si Captain Yummy. Napagtanto naman ni Vanessa na nasa tamang squad na siya. Sa kabilang banda ang mga miyembro ng Golden Dawn na kaibigan ni Asta ay masaya ng mabalitaan na gumaling na ang braso nito saka sinabi ni Klaus na inatake ng Eye of the Midnight Sun ang Witch's Forest buti na lang nagkataon na nandoon ang Black Bull Squad kaya sila Asta ang nakakuha ng Magic Stone. Giit naman ni Yuno na hindi niya makakalimutan ang ginawang surprise attack noon ng Eye of the Midnight Sun sa Royal Capital na nagsanhi ng malaking kaguluhan dahil sa tindi ng laban na naganap. Doon lang din daw niya nakita kung gaano kalakas ang ibang Magic Knights na kabilang sa ibang squad. Tapos naawa daw siya ng labis sa mapait na sinapit si Captain Civilian sa kamay ng mga kalaban na nagbigay hudyat sa Wizard King na may kakaharapin silang malakas na kalaban sa hinaharap. Giit naman ni Klaus na sunod itong nagpakita sa Nim Village kung saan nakalaban ng Black Bulls ang leader ng mga kalaban na nagngangalang Leak pati na ang paglabas ng Third Eye na siyang pinakamalakas sa lahat ng miyembro nito. Buti na lang sakto ang pagdating ng tatlong Magic Knight Captains para tulungan ng Captain ng Black Bulls na mag-isang kinakalaban ng Third Eye. Tapos nakahanap sila Captain Yummy at Asta ng magandang pagkakataon kaya napuruhan nila ang boss ng mga kalaban. Pero yun din ang nagsanhi ng pagsisimula ng self-destruction ni Leak kaya napilitan ng tatlo nitong kasama na itigil ang laban para maisil ang kanilang pinuno bago umalis. Tapos sunod na tinalakay ng tatlo nung malaman ng Wizard King ang layunin ng mga kalaban na makumpleto ang lahat ng Magic Stone kaya inutusan nito ang Black Bulls na mauna na sa Underwater Temple upang makuha ang bato. Pero hindi naging smooth ang pagpunta doon ng Black Bull Squad sapagkat biglang dumating si Beto the Despair kung saan napilitan ng lahat na makipaglaban at muntik ng ikamitin nila Magna at Locke at dito na nga nangyari nung binasak ni Beto ang mga buto sa braso
ni Asta kaya agad tinulungan ng mga bagong kaibigan pero lahat sila ay hindi umubra sa bangis ng kalaban kaya nakapag-unlock si Noel ng bagong water attack spell na buong tapang na hinarap ni Beto kaya napuruhan. Pero nagawa pa nitong mag-counter attack na magpapawala ng napakatinding beast magic patungo sa dalaga buti na lang sakto ang pagliligtas ni Asta sa kanangyari ang napakatinding laban nila ni Asta na ibinigay na ang lahat ng makakaya upang mapuruhan ng mabangis na si Beto the Despair. Subalit biglang na-activate ang self-destruction mode nito at siya namang pagdating ng kanilang captain na si Yomi upang tuluyan ng tapusin ang kalaban gamit ang kanyang Dark Magic Dimension Slash. Giit naman ni Klaus na nakakuha na rin sila ng record tungkol sa revelation ng Witch Queen tungkol sa totoong layunin ng Eye of the Midnight Sun, samantalang si Captain Yomi ay nagtungo sa Wizard King para ibigay ang Magic Stone na nagmula sa Witch's Forest. Namangha naman si Julius dahil sa bagong achievement ng Black Wolf pero may masama daw siyang balita sapagkat nalalapit na daw ang panahon kung saan kailangan ulit nilang kalabanin ang Eye of the Midnight Sun.